Kahit tapos na ang bakbakan sa semis at laglag na ang paborito ng karamihan at defending champion na Creamline. Pero mukhang hindi pa tapos ang mga fans sa umiinit na debate sa import advantage. Ano nga ba ang pinaglalaban dito at bakit hindi pa matapos-tapos? Pero bago pa man ang lahat, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please like and subscribe at pakispike na rin sa bell button para lagi kang updated sa mga volleyball ganap. Uminit na naman ang usapan sa PVL World dahil ang Creamline Cool Smashers, isang team na ilang taon nang kinikilala bilang isa sa pinakamatatag at pinakamatagumpay sa liga ay natanggal sa semifinals matapos matalo laban sa PLDT High Speed Hitters. Pero teka, hindi lang simpleng pagkatalo ang pinag-uusapan dito dahil pagkatapos ng laban, muling sumabog sa social media ang debate na tinatawag na import advantage. Tama, katulad noong finals loss nila kontra Petrogas Angels, marami sa fans ang naniniwala na ang pagkakaroon ng mga import players ang nagbigay ng malaking kalamangan sa kalaban. Pero ano nga ba talaga ang laman ng debate na to? Sa isang panig, may mga tagahanga na diretsyong nagsasabing natural. Mahirap talunin kung may imports na sanay sa mas mataas na level ng laro. Mas mataas tumalon, mas malakas humampas at mas matibay sa depensa. Para sa kanila, malinaw na ang imports ay game changer at yan ang rason kung bakit nahirapan ang Creamline na makalusot papuntang finals. Pero sa kabila nito, hindi rin nagpapatalo ang ibang fans na naninindigan. Hindi lahat nakadepende sa imports. May sariling lakas, diskarte at puso ang mga local players ng Creamline. Hindi nila kailangan ng imports para patunayan ang kanilang galing. Pero kung iisipin mo, ilang conference na rin pinataob ng Creamline ang PLDT at Petrogas. Maybe napaghandaan lang sila this time. Ano sa tingin mo? At kung iisipin mo, hindi lang ito simpleng issue ng panalo o talo. Ito rin ay usapin ng team identity at kung paano bibigyan ng direksyon ang future ng kupunan. Dapat bang magdagdag ng imports para makipagsabayan sa ibang teams o dapat bang manatili sa kanilang core roster na nagdala na ng maraming championship kahit puro local man? Dagdag pa dyan, ang PVL ngayon ay mas kompetitibo kaysa dati. Halos lahat ng malalaking kupunan ay nag-i-invest sa imports. Kaya tanong ng ilan, paano makakapagsabayan ang isang team kung hindi gagawa ng parehong hakbang? Pero isang bagay ang malinaw, hindi nito binubura ang legacy ng Creamline. Sila pa rin ang team na ilang ulit nang pinatunayan na kaya nilang manalo sa pamamagitan ng teamwork, puso at diskarte. Ang tanong lang ngayon ay ano ang susunod na hakbang? Kaya sa mga ka-volleyball dyan, gusto naming marinig ang boses ninyo at sa tingin nyo ba, patas ba ang import advantage o masyado lang itong binibigyang halaga ng ilang fans? At para naman sa Creamline, dapat ba silang sumabay sa uso ng imports o manatiling tapat sa kanilang tried and tested local powerhouse? Kung nagustuhan mo ang breakdown na to, huwag kalimutan mag-like, mag-comment at mag-subscribe para sa mas marami pang sports update. At ito ang iyong sports kwento ngayong araw. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na set. Happy birthday! Thank you. Happy birthday, chicken. And the Creamline Cool Smashers select. Oy, Cool Smashers. Fix. Pass the... Uy, dalawa po! Oh. You have perfect. With a dance performance from the Aztec Girls. Hindi pa tapos ang huddle, meron na siyang sticks. May paparazzi po dito! Usually after training during college. Oh, pero nanglalamang sila, naligo sila. Usually hindi kami naligo. Usually walang ligo to, pero may mga pupuntahan kasi.
So anyway, we're gonna eat breakfast. Tapos sasabihin nila sa akin, wag na ako maligo bago mag-class.